Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kasama ko po si Brother Rimar, Brother Aljon, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos natin pong tatalakayin. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Maraming salamat po sa iyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sa iyo pong pag-assist at pagtulong, pagpalain po kayo ng Panginoon. And pagbati din po mga kapatid sa atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan, sa tatlong congregation po na pinangasiwaan ng atin pong pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar. Amen. Diyan po sa Magsaysay Church, UPC Magsaysay, UPC Iquirino, UPC Santa Remedios, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na ito po ay malapit at malapit na. Pagbati din po sa atin pong mga giliw na tagapakinig sa himpilang ito, saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, dyan po sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog.
Amen. Sa Manurabi Church. Amen. Diyan po sa sentro ng Matnog, sa lahat po ng atin pong mga kapatiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Sister Yoli Albao, diyan po sa Cavite. Magandang umaga po sa inyo. Amen. And also Brother Daniel Marahay, magandang umaga po. Marhay na umaga po. Amen. Marhay na aga, Brother Daniel. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Melody Herrero, good morning. Amen. Sister Beneta Azarcon, magandang umaga po. Sister Rose San Juan Paoyo, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And Pastor Joel Tinoco, ang aking pong kaibigan, pagkumpare. Pagpalain ka ng Panginoon, sir. Amen. At ang inyong pong ministry at ang inyong family. Praise God. Amen. And Brother Leo Divico Nidia, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa sityo ng Tinurilan. Praise God. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, magandang umaga. And Brother Edmond at ang inyong buong family, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Ruth Almuraji, good morning. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito sa kanilang mga radio, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. At lalo na kung meron po kayong prayer request, amen, and praise God, counseling, amen, ay malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, sa inyo pong buhay. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at pakikinig. Tayo po ay dadako na sa atin pong pagtatalakay ng mga salita ng Diyos. Nasisimulan po natin sa atin pong pananalangin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amen. Sabayan niyo po kami sa atin pong pananalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Thank you very much, Lord, for your grace and mercy. Salamat po, Panginoong Hesus, sa umagang ito na minsan pa sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Kami po ay iyong samahan, tulungan, bigyan ng karunungan at kaunawaan sa mga bagay, sa mga salita mong amin pong mapag-aaralan ngayon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng hangarin na sumunod sa iyong banal na kalooban, sapagkat malapit na po ang iyong muling pagbabalik. Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat nakikinig ngayon, bawat nanunood sa programang ito. Bigyan mo sila ng kagalingan kung meron mang nagtataglay ng karamdaman. Pagpalain mo po sila, O Diyos, sa mga nakakaranas ng kagipitan, at pagkaluban mo po ng kapayapaan ang mga nakakaranas ng kagulumihanan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin. Be with us. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, kung kayo ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Ikalawang Timoteo 3:1, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen. Perilous time in the last days, perilous time will come. Mga kapatid, amen. Ito yung katotohanan na hindi talaga natin matututulan sapagkat nakikita po natin sa ating lipunan at sa ating pong paligid. At maging sa mga balita na atin pong pinanunood o pinakikinggan, marami po tayong nakikitang ganito.
yung mapanganib. Hindi dahil sa gera, hindi dahil sa kaguluhan lamang, kundi ang mapanganib po na tinutukoy dito ay ang pagbaba, mga kapatid, ng moral ng mga tao. Pagbaba, mga kapatid, amen, ng dignidad, pagbaba ng pagpapahalaga ng mga tao sa mga bagay na mahalaga patungkol sa salita at patungkol sa kalooban ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya ating pag-aralan ang sitwasyon ng mundo ngayon, mga kapatid. Ayon sa banal na kasulatan, amen, na darating, kasi ang sabi ng key verse natin, perilous time, in the last days, perilous time will come. Mga kapatid, ang panahon natin ngayon, ito po ay tinatawag na last day. Amen. Ibig sabihin, wala nang susunod pagkatapos ito. Last days na ito, mga kapatid. Kaya atin pong tingnan kung ano ang sitwasyon ng mundo ngayon sa ating paligid. Upang nang sa ganon, mas pagtuunan natin at mas paglaanan natin ng panahon ang mga makalangit na bagay, dahil ang mundong ito ay pabulusok na, mga kapatid, at wala nang magandang naghihintay sa atin para ibigay ang mundong ito, ang mundo, mga kapatid, para sa atin. Amen. Tingnan natin, mga kapatid, ang ikalawang Timoteo 2 hanggang 5, mga kapatid. Ito yung mapapakinggan natin at maririnig natin, mga kapatid. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Inisa-isa po ni Apostol Pablo kung ano ang mangyayari kapag nasa huling panahon na. At base sa napakinggan natin, mga kapatid, na sulat at sinabi na Apostol Pablo, maibigin sa kanilang sarili, self. Mga kapatid, yung self-centered na yung mga tao. Nakikita natin yun. Maibigin sa salapi, nakikita po natin ngayon yun. Mga kapatid, kahit nga magkakapatid sa laman, nag-aaway dahil sa salapi. Magkaibigan dahil sa salapi, nag-aaway. May magandang pinagsamahan, nagkaroon ng lamat dahil sa pag-ibig sa salapi. At kayang pumatay alang-alang sa pag-ibig sa salapi. Kayang isakripisyo ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon alang-alang sa salapi. Kayang isakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa salapi. Ibig sabihin, mas nagiging matimbang na yung salapi kaysa sa moral ng tao. Mayayabang. Ang dami pong mayayabang. At ang nakakalungkot niyan, yung karamihan sa mga mayayabang, yung walang may pagyayabang, yun ay mayayabang pa, mga kapatid. Mga mapagmalaki, wala itong pinagkaiba sa mayabang, mga kapatid. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Kaya tingnan natin yung mga bata ngayon, napakamasuwayin sa mga magulang. Akala nila, alam nila ang lahat ng bagay. Akala nila, mas nauna sila. At akala nila, lahat ng bagay alam nila at kaya nila. Yan po yun, mga kapatid. Walang turing, mga walang kabanalan. Kung titingnan natin sa mga Facebook, walang kabanalan ng mga tao. Mga kapatid, kayang i-display ang kanilang mga katawan alang-alang sa salapi at mga material na bagay lamang. Mga walang katutubong pag-ibig. Pag sinabing walang katutubong pag-ibig, mga kapatid, ito yung mga tao na lalaki sila pero ang pakiramdam nila babae. Babae sila pero ang pakiramdam nila lalaki. Mga walang katutubong pag-ibig. Naglipanan na po ang mga ganyang bagay sa atin pong paligid.
Amen. Wag na tayo tumingin sa iba. Sa paligid na lamang natin, nakikita po natin ito. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga kapatid. Amen. Praise God. Sunod, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mas gusto nila ang masama kaysa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Pride dominating human behavior. Mga kapatid, mas nagiging arugante ang tao. Mga kapatid, amen. Mas nangingibabaw yung pride, yung katigasan ng ulo, amen, sa human behavior ng tao. Yun ang mas nangingibabaw. Pleasure replacing devotion to God. Mas gusto nila ang kanilang sariling kasiyahan kaysa kasiyahan ng Diyos sa kanila. Kaya mas gusto nila na yung mga bagay na nagpapasaya sa kanila kaysa sa mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Kaya masdan niyo po ang mga tao ngayon. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, bihira po ang nakikinig at naglalaan ng oras. Pero pagdating sa mga kalokohan, marami dyan mga kapatid. Isaiah chapter 5 verse 20, mga kapatid. Amen. Pakinggan natin. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Amen. Baliktad po ang mundo na ngayon. Sabi ng Biblia, inaaring dilim ang liwanag. Ang masama ay mabuti. Ang mabuti ay masama. Yun po yung mga nangyayari ngayon. Magdala ka ng Biblia, sasabihin ng mga tao, sira ang ulo mo. Nasisiraan ng bait ka na. Pero pag nagdala ka ng alak, mga kapatid, aapirang ka pa niyan. Sasabihin pa sa'yo, ang tibay mo. Proud pa yan sa'yo. Pag ang dala mo alak, proud yan sa'yo. Lalo na ngayon, magsasummer. Mga kapatid, pag ang dala alak, proud yan sa'yo. Pag mga kalayawan, go yan. Pero pag in-invite mo sa simbahan, mga kapatid, busy ang tao. Pag inoferan mo ng Bible study, busy ang tao. Mga kapatid, yung mabuti, ginagawang masama. Yung masama, ginagawang mabuti. Yan po, nasa huling araw na nga talaga tayo. Because morally corrupted po ang tao. Morally corrupted. Mababang masyado ang moral ng tao ngayon. Dahil hindi na nila pinahalagahan ang mga makalangit na bagay at ang mga mabubuting bagay. Dahil mas pinapaboran nila yung mga masasamang bagay na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ang sabi po mga kapatid ng ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4, pakinggan po natin. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. Mga kapatid, nagkakaroon ng rejection of truth, pagtanggi sa katotohanan. May mga tao na ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila ng katotohanan. Mas gusto nila ang kamalian. Kaya nagkakaroon ng rejecting sound doctrine, mga kapatid, at mas pumipili o mas nakatingin sila at naghahanap sila ng mga false teachers. Dahil ang false teachers, yan po ay nangangaral ng false teaching. Mga kapatid, ang mga tao po ngayon, mas gusto nila na kahit mali ang aral, basta't wag lang sawayin ang kasalanan nila. Mga kapatid. Amen. Kaya kung titingnan natin dito, sabi ni Apostol Pablo, ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Mas pinaniniwalaan ng mga tao ang mga katha kaysa sa katotohanan. Mas pinaniniwalaan nila yung mga sabi-sabi at mga tradisyonal kaysa sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Yun po yung nangyayari ngayon. Yan po ang sitwasyon ngayon. At yan po isa sa mga mapanganib. Dahil
hindi isa sa pinaka mapanganib ay yung ayaw na ng tao ng katotohanan. Gusto na lang ng kamalian. Mapanganib po yun. Dahil alam natin ang patutunguhan ng mga kamalian at kasamaan, patungo yung impyerno yan. Mga kapatid. Amen. Kaya ito'y paalala sa atin na kung tayo man ay ganito o kung tayo man ay ganyan, na mas pinipili ang mga kata at mga imbento, mga kapatid, na aral ng tao kaysa sa aral ng Biblia. Amen. It's about time na kumilos tayo at umalis tayo at tumungo tayo sa katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang dami po ngayon naglipa ng mga maling aral. May mga nagpapakilala apostol, may nagpapakilala huling sugo, may nagpapakilala na siya ang kinausap ng Diyos. May nagpapakilala naman na siya lang ang may dala ng kaligtasan. Marami pong mga claim ang mga tao ngayon, mga false teachers, false preachers. Maraming mga nagpapakilala niyan. Ngayon, naglipa na po ang mga ganyang aral. At ang aral na wala sa katotohanan, ito yung mga aral na gumagamit ng ibang libro, gumagamit ng ibang aklat, maliban sa Biblia, para i-justify ang kanilang turo, mga kapatid. Kasi kung Biblia lang ang kanilang babasahin, yung maling turo nila, sasawayin yun mismo ng Biblia. Kaya masdan nyo po, ang tao o ang grupo o ang samahan na mayroong maling aral na dala, sila po yung mga hindi nagpapahintulot na magbasa ng Biblia ang tao. Kapag ka ang isang samahan ay nangangaral na sila lang ang dapat magbasa ng Biblia, sila lang ang dapat at sila lang ang binigyan ng authority magbasa, at yung mga nakikinig ay hindi pwede dahil hindi sila binigyan ng authority, maling katuruan po yan. Dahil ang Biblia, mga kapatid, ang binigyan po ng authority ng Diyos na magbasa ng Biblia, lahat po ng mga tao. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong estado sa buhay, mga kapatid, amen, may pinag-aralan ka man o wala, hanggat marunong kang magbasa, ikaw ay kailangan magbasa ng Biblia. Mga kapatid, amen. May mga tao na hindi sila marunong magbasa, pero mga kapatid, mayroon silang tenga na ginagamit para mapakinggan ang mga salita ng Diyos. Kagaya ngayon, kapatid, kaibigan, kung ikaw man ay kumbaga pinagkaitan na matuto magbasa, pero ikaw ay nakikinig ngayon, mga kapatid, amen, kinakausap tayo ng atin pong Panginoon. Sa ganitong paraan, mga kapatid, tuturuan tayo ng Diyos. Ganun pa man, doon sa mga nangangaral, amen, ng maling katuruan, mga kapatid, amen, sila yung mga tao na ayaw magpahintulot na ang kanilang mga nasasakupan ay magbasa ng Biblia. Mga kapatid, hindi po tama yun. Kaya ang taong may maling aral, natural hindi yan papayag na magbasa ng Biblia yung tinuturuan niya. Bakit? Dahil pag pinahintulutan niya na magbasa ng Biblia yung tinuturuan niya, mabibisto ang maling aral na itinuturo niya. Mga kapatid. Pero kapag ang isang samahan ay nagpapahintulot na kailangan lahat ng tao ay magbasa ng Biblia, wala pong itinatago yan. Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Kahit mga kapatid, nakikinig po kayo ngayon sa amin pong mga itinuturo, pwede kayong magbasa ng Biblia. Kaya nga, we encourage everyone, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, kung meron po kayong Biblia sa inyong tahanan, buksan nyo po at sundan nyo po yung mga talata na aming binabasa para kayo rin po mismo ang makapagsasabi kung ang aming itinuturo ay mali o hindi. Mga kapatid, for transparency. Dahil ayaw namin magturo sa ganang aming sarili sa programang ito. Ang nais naming ituro ay kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia, amen, yun ang aming itinuturo. And we encourage everyone, sa lahat ng mga nakikinig, kung meron kayong Biblia, basahin nyo po yan araw-araw. Dahil yan po ang magpapamulat sa inyo sa katotohanan
sa tulong ng pangalan ng atin pong Panginoon. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2, pakinggan natin. Ngunit may nagsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga agpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga agtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Amen, mga kapatid. Praise God. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pedro, mga hidwang pananampalataya, mga kapatid, at itatatwa ang Panginoon. Pag sinabing itatatwa ang Panginoon, mga kapatid, yung nire-reject nila yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggi nila yung divine authority and divine deity ng ating pong Panginoong Jesucristo. May mga tao na nangangaral na ang Panginoong Hesus ay pangalawang Diyos. May mga tao na nangangaral na si Jesus ay tao lang. May mga tao na nangangaral na si Jesus hindi Diyos, tao. Mga kapatid, may mga nangangaral na ganun. Pero kung Biblia ang atin pong titingnan at babasahin, hindi po si Jesus tao lang. Mga kapatid, dahil bago siya nagkatawang tao, meron siyang orihinal na kalagayan. Yun ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ibig sabihin, kinokontra nila, mga kapatid, yung mga bulaang guro, mga bulaang mga ngaral, kinokontra nila yung tamang aral ng Biblia pagdating sa kaligtasan. Mga kapatid, amen. Ang daan ng kaligtasan, kinokontra nila yon. Dahil kung ano ang kanila pong mga nais, yun ang ini-insist nila doon. Mayroon pa, ang mga bulaang guro kasi mga kapatid, mayroon silang sariling formula ng pagliligtas. Maliban sa formula na ginagamit ng banal na kasulatan. Amen. Kaya ang mga tao, mga kapatid, they are rejecting truth because truth exposes sin. Mga kapatid, ang mga tao ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila ng totoo, mga kapatid, dahil kapag ang katotohanan ay maipangaral, lilitaw ang kasalanan. Kaya nga may mga tao na, Pastor, mangaral ka lang ng mga mabubuti. Huwag mo nang pakialaman ang ginagawa namin para magkaisa tayo. Mga kapatid, sa pagkakaisa, hindi po tayo tutol dyan. Pero kailangan nating linawin kung ano ba ang pagkakaisahan natin. Kung ang pagkakaisahan natin ay ang i-tolerate ang kasalanan, hindi tayo magkakaisa niyan. Hindi tayo magkakasundo niyan. Pero kung, mga kapatid, ang pagkakaisahan natin ay kondinahin ang kasalanan at tutulan, magkakaisa tayo, magkakasama tayo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. May mga tao kasi ngayon, mga kapatid, may mga nangangaral ngayon, Pastor, wag na natin pag-aralan ang doktrina. Ang mahalaga, nagkakaisa tayo. Mga kapatid, ang ganyang statement, yan po yung mga statement ng mga bulaang guro, mga bulaang mga ngaral. Gusto nila ng kapayapaan, gusto nila ng pagkakaisa. Mga kapatid, habang nire-reject nila ang katotohanan, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, ang totoong pagkakaisa ay ang pagkakaisa sa katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. May mga tao na may mga nangangaral po, mga kapatid. May nakakausap po ako niyan. Pastor, wag na natin pag-usapan ng doktrina. Mag-aaway lang tayo niyan. Pag-usapan na lang natin kung paano tayo magsama. Wala pong problema dyan, mga kapatid. Amen. Wala pong problema dyan. Basta't magkaisa tayo sa katotohanan. Pero kung magkakaisa tayo tapos i-reject natin ang katotohanan, ang doktrina, hindi po tayo magkakasundo niyan. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, amen, mag-ingat ka sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nakikinig sa iyo. Yung turo dyan, mga kapatid, is a doctrinal issue, mga kapatid. Amen. Napakahalaga po ng turo.
Dahil ang turo po ang magsisilbing gabay natin. Ang tao, mga kapatid, ang mga bulaang mga ngaral, mga kapatid, they are rejecting truth because truth exposes sin. Kapag ipinangaral mo ang katotohanan, bagamat ito ay masakit minsan, pero mga kapatid, once na ipangaral ang katotohanan, lumilitaw ang kasalanan. At yun ang ayaw ng mga tao, na lumitaw ang kanilang mga kasalanan. Yun ang ayaw nilang pag-usapan, na lumitaw ang kasalanan. Kapag ayaw natin pag-usapan ang katotohanan, mga kapatid, para lumitaw ang kasalanan, para tayong may sakit na gusto mong pumunta ng ospital pero ayaw mong gamutin ka. Mga kapatid, kahit ilang taon ka dyan sa ospital, kung ayaw mo naman na gamutin ka, hindi ka gagaling. Mga kapatid, dahil ang hospital, lugar lang yan ng pagamutan. Lugar lang yan ng mga pasyenteng may sakit na dapat gamutin. Ang simbahan ganun din. Ang simbahan, lugar yan ng mga taong sugatan. Lugar yan ng mga taong bigo. Lugar yan ng mga taong makasalanan na nais magpabago sa Diyos. Na nais gamutin ng Diyos. May mga tao ngayon, mga kapatid, gusto nilang pumunta sa simbahan pero ayaw nilang pag-usapan ng kasalanan. Gusto lang nilang, mga kapatid, iduyan sila sa kanilang mga maling gawa. May nakausap pa ako niyan, mga kapatid. Pastor, alam mo kung bakit ayaw ko mag-attend dyan sa inyo? Masyado kayong extreme mangaral. Yun ang sabi niya sa akin. Yun pala, yung extreme na tinutukoy niya, yung nasasagi yung maling gawa niya at mga kasalanang tinatago niya. Kaya ayaw niyang dumalo. Maganda sana dyan sa inyo, Pastor. Kasi napipil ko ang presence ng Panginoon. Kaya lang, masyado kayong mangaral sa kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit ka nagtitiis. At ang kasalanan ang dahilan kung bakit ka mapapahamak. Ngayon, kung ayaw mong sawayin ka sa iyong kasalanan, para mo na rin sinabi, Pastor, gusto ko sa ospital pumunta, pero wag mo akong gamutin. Mga kapatid, ang simbahan, hindi yan ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay ang ating tamang pagsunod sa irereseta ng Diyos sa atin na dapat nating gawin. Kagaya ng doktor. Hindi naman ang doktor ang nagpapagaling sa iyo, mga kapatid. Hindi naman ang hospital ang magpapagaling sa iyo. Yung pagsunod mo, yung proper mong pagsunod, yung tama mong pagsunod sa resetang ibibigay sa iyo ng doktor. Mga kapatid, ganun din ang Diyos. Tinubos na tayo ng Panginoon. Natalo na ng Panginoon ang kasalanan. Natalo na ng Panginoon ang sanlibutan. Ang kailangan mo na lang sumunod May gamot na. Nandyan na ang gamot. Nasa Biblia ang gamot. Ang problema nga lang, ayaw mong sumunod. Mga kapatid. Dahil, mga kapatid, mas mainam na pumunta ka sa simbahan na sinasaway ang kasalanan kaysa naman sa simbahan na hindi ka sinasaway sa kasalanan. Mas mainam na sawayin ka sa kasalanan para mabago ka kaysa sa pabayaan ka sa kasalanan na naliligo at darating ang panahon, ang kasalanan na yan ang lulunod sa iyo pagdating sa paghuhukom ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 16 to 17, pakinggan po natin. Sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita ni Yaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Humanity becomes consumed with worldly things, desires. Ang mundo ngayon, mga kapatid, amen, ay masyadong nakukonsumo nila yung kanilang sarili sa mga makamundong bagay.
mga makamundong hangarin. Ang tao po ngayon mga kapatid, masyado na silang nalulunod sa mga makamundong hangarin at gawain. To the point na wala ng espasyo ang Diyos sa kanilang mga puso. To the point na wala na silang panahon at oras para sa Diyos. And that's the reason why every time na tayo po ay nangangaral, nag-i-invite, may mga tao na pag in-invite mo sa church, busy. Pero pag niyaya mo sa mga outing, sa mga kalayawan, mga kapatid, amen, yung gawain niya, iiwanan niya. Pag in-invite mo sa church, may labahan, maraming dahilan, busy. Pero pag niyaya mo sa mga kalayawan, sa mga diskohan, sa outing, go yan. Maghahanda pa yan. At yung wala yan pamasahe, mangungutang yan. Pero pag niyaya mo sa church, ang sasabihin, Pastor, wala pa pamasahe. Pastor, busy ako. Pastor, darating tayo dyan. Yun yung laging rason ng mga tao. Mga kapatid, it's about time na pag-isipan natin, magkaroon tayo ng realization sa buhay natin. Dahil ang Diyos hindi siya nagbibiro. Yung bawat paanyaya ng Diyos sa atin, hindi nagbibiro ang Diyos niyan. Ang mga tao masyado nang nalulunod sa mga makamundong bagay sa mundong ito. Matthew 6:19, pakinggan natin. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. A humanity obsessed with material wealth. May mga tao na masyadong obsessed sa mga material na bagay. Mga material na kayamanan. Kaya masan nyo po, mga kapatid, may mga tao na walang panahon sa Diyos, pero napakaraming panahon sa mga material na bagay at kayamanan. Na kung tutuusin mga kapatid, ang mga material na kayamanan, mga material na bagay, pansamantala lamang po yan. Hindi natin yan madadala sa langit. Pero yung desisyon mo na maglingkod sa Panginoon, maglaan ng oras at atensyon, maglaan ng panahon sa church, maglaan ng oras sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marahil hindi ka man pagyamanin sa mundong ito, pero pagdating ng paghuhukom, pagdating sa kabilang buhay, may tuturing kang mayaman. Dahil marami kang tinipon na kayamanan sa langit habang ikaw ay nandito sa lupa. Sa pamamagitan ng iyong pagsunod, sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtipon ng mga kayamanang makalupa. Paglaanan din natin ang mga kayamanang makalangit, na kung saan ang mga kayamanang makalangit, mapapakinabangan natin yan pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Tandaan lang natin mga kapatid, sa mga taong masyadong obsessed sa mga material na kayamanan, tandaan po natin, huwag nating kakalimutan, may hangganan po ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya kapag masyado kang obsessed sa mga material na kayamanan, mga kapatid, darating ang panahon, hindi mo yan mapapakinabangan pagdating sa kabilang buhay. At ang kayamanang makalupa, hindi yan magsasalba sa atin pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, amen. Dahil ang pag-uusapan sa hukuman ng Panginoon ay kung paano mo nasunod at kung paano ka naglingkod sa ating Panginoon. Lucas 12:19, pakinggan natin hanggang 20. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Amen. Humanity, mga kapatid, masyadong okupado ang mga tao, mga kapatid, sa mga temporary pleasures or material things. Yung binasa natin kanina, obsessed masyado, ibig sabihin wala pa siyang kayamanan. Obsessed na obsessed lang siya sa kayamanan.
Ito mga kapatid, may kayamanan na siya. Kaya lang masyado nang okupado ang kanyang sarili ng mga kayamanan at wala ng espasyo ang Diyos sa kanya. Kaya alam niyo po mga kapatid ang pagkakaiba ng Pilipinas sa first world country. Sa first world country mga kapatid, yung mga mayayamang bansa na kung saan napapabilangan ng mga mayayamang mga tao, wala silang panahon sa Diyos. Bakit? Hindi kasi nila ramdam na kailangan nila ang Diyos. Bakit? Masagana kasi sila eh. Hindi nila ramdam na kailangan nila ang Diyos dahil sa kasaganaan na nararanasan nila. Pero pagdating sa Pilipinas, mga kapatid, ramdam natin na kailangan natin ang Diyos dahil hindi sapat lahat ng kinikita natin. Amen. Kaya yun ang mapanganib kapag masyado nang okupado sa material na bagay ang mga tao, wala ng panahon sa Diyos. At nakikita po natin yan sa panahon natin ngayon. Occupied with temporary pleasures ang mga tao. Mga kapatid, praise God. Salamat sa atin pong Panginoong Hesukristo. Romans chapter 1 verse 28 to 32, last verse siguro na atin pong ipaglilingkod ito sapagkat ang oras natin ay limitado. 1:28 to 32. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapangupasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmupuri, mga ngatha ng kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. When truth is rejected, society collapses morally. Kapag tinanggihan ng tao ang katotohanan at hindi tanggapin ang katotohanan, mga kapatid, at ang salita ng ating Panginoong Hesus, nagkakaroon ng pag-collapse, mga kapatid, ng moral. Kaya pansinin niyo po ang mga nangyayari ngayon. Kaya kung maaari sana, ang dapat ituro sa paaralan, isa sa mga dapat ituro number 1 sa paaralan ay ang Biblia. Kasi sa paaralan po nagsisimula ang pag-nurture ng mga bata, ng kaisipan ng mga bata. Sa paaralan nagsisimula ng paghuhubog ng kaisipan ng mga bata. Kaya kung mayroon mang number 1 na dapat ituro sa mga bata, walang iba kundi ang Biblia sa loob ng paaralan. Kasi paglaki niyan, hindi niyang kakalimutan. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan ang mga bata sa daan na dapat nilang lakaran. At kapag siya'y lumaki, hindi ito hihiwalay sa kanya. Mga kapatid. Kaya masdan niyo po, dahil hindi na ituro mula sa pagkabata ang banal na kasulatan, ang nagiging resulta, mga kapatid, masyadong bumabagsak, kumukulaps ang moralidad ng mga tao. Mas pinipili ang kasamaan kaysa mabuti. Mas pinipili, amen, ang mga kamalian kaysa mga mabubuting bagay. Mga kapatid. At nangyayari yan, mga kapatid, sa paligid natin. Kahit ang mga leaders sa atin pong gobyerno, mga kapatid, ay talagang hindi natin makitaan ng mabuti. Hindi ko po sinasabi na lahat, pero may nakikita po tayo. Amen. At maging sa loob ng tahanan, mga kapatid, marami po ang nawawasak na tahanan, marami ang nawawasak na pamilya dahil sa kawalan ng kaalaman at karunungan sa banal na kasulatan. Kapag tinanggihan natin ang Biblia, hindi natin niyakap ito, mga kapatid, yan ang magiging mitsa ng ating pagbagsak
ng ating moral at higit sa lahat ng ating kaligtasan sa Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, inisa-isa dito ni Apostol Pablo yung mga karakter, yung mga attitude ng mga tao, mga kapatid, sa huling panahon na ito. 2,000 years ago na isulat ito. At ngayon, nakikita na po natin ito. Because we are in the last days, mga kapatid. Nasa huling araw na tayo, malapit ng muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan natin seryosohin at kailangan natin pagtuunan ng pansin ang mga salita ng Diyos na napapakinggan natin. Kapatid, sa madilim na mundong ito, mga kapatid, isa lang ang pag-asa natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. According to John chapter 8 verse 32, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung nais natin na makalaya sa madilim na mundong ito na pinaghaharian ng kasamaan at kasalanan, kailangan natin ang katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. According to John chapter 14 verse 6, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus ang daan, mga kapatid, na siyang magpapalaya sa atin. Si Jesus ang katotohanan na kailangan natin na magsisilbing ilaw at liwanag sa mundong ito na madilim na pinaghaharian ng kasalanan at kasamaan. Mga kapatid at mga kaibigan, si Jesus po ang tangi nating kailangan upang tayo po ay magkaroon ng liwanag sa ating pong kaisipan, sa ating puso at sa ating buhay, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. All you need to do is accept the word of Christ. Tanggapin natin ang salita ng Panginoong Hesus at yakapin natin at sundin natin upang magsilbing ilaw at liwanag ng ating buhay. Tayo po ay manalangin, nawa tayo may natutunan. Panginoon, maraming salamat po sa liwanag na patuloy mong ipagkakaloob sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Narito kami, Panginoon, sa mundong madilim na pinaghaharian ng kasalanan at kasamaan. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos. Amen. Hallelujah. Na makawala sa kadilimang ito na naghahari sa bawat tao. Walang iba kundi ang kasalanan. Panginoong Hesus, ikaw ang aming kailangan sapagkat ikaw ang katotohanan na magpapalaya sa bawat tao na naaalipin ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na ikaw ay yakapin nila. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. In Jesus' name. Marahil may mga nakikinig ngayon na matagal ng panahon naaalipin ng mga bisyo at kalayawan at kasalanan ng mundo. Na marahil gusto na nilang makawala pero hindi nila magawa. Lord Jesus, sinabi mo sa iyong salita, kung kami hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya Panginoon, mangusap pa po sa amin pong mga kababayan na nais makawala at nais yakapin ang katotohanan na ito. Salamat, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen sa lahat po ng mga nanood sa atin pong Facebook Live. Hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon sapagkat ang oras natin ay lagpas na. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stel Miguera, Sister Diana, at sa lahat po mga kapatid ng mga nanood, maraming salamat po sa inyo. Ako po muli, ang inyong lingkod, Pastor Alfred Iniralo ng UPC Matnog. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Aljun sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa inyo po lahat ng mga nakinig at mga nanood, thank you very much. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.